Sa video na ito ay pag-uusapan na naman po natin ang tungkol dito kay Pi Network. Ayan, marami ang nagtatanong kung kaya ba talaga ni Pi na umabot sa presyong $100 pagsapit ng taong 2030 o baka naman puro hype lang ang lahat ng ito. May mga investors na umaasa sa malaking potensyal ni Pi at may iba rin na nagsasabing mahirap itong mangyari. Kaya sa video na ito ay susuriin po natin ang iba't ibang pananaw tungkol po rito sa presyo ni Pi mula po sa conservative hanggang sa optimistic outlook at kung ano ang posibleng epekto nito sa market. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ng conservative outlook tungkol kay Pi. Ayan, ang conservative na pananaw tungkol kay Pi Network ay nagsasabing maaari itong umabot sa presyo na $20 hanggang $30 pagsapit ng taong 2030. Ang basihan po nito ay kung magiging maayos ang exchange listings, lalaki ang user adoption, at magiging malinaw ang regulasyon. Kung mangyari ang mga bagay na ito, si Pi ay magkakaroon ng mas matibay na pundasyon sa crypto market. Ngayon, ang market impact po nito ay kung magagawa ni Pi ang mga hakbang na ito, posibleng makapasok po siya bilang isa sa mga mid-tier na crypto na may stable growth. Ang presyo po na $20 hanggang $30 ay hindi kasing taas ng inaasahan ng iba. Pero sapat na para bigyan ng kumpiyansa ang maraming mga investors. Ayan. Paano naman ang optimistic outlook para kay Pi? Sa kabilang banda ay may mga optimistic investors na naniniwala po na kung si Pi ay gagamitin bilang malawak na paraan ng pagbabayad at magkakaroon po ito ng malaking utility, kaya po nitong umakyat ng higit $200 bago sumapit ang taong 2030. Ang ideya dito ay kapag lumawak ang paggamit kay Pi, hindi lang sa community, kundi maging sa negosyo at global payments, magiging mas mataas ang kanyang demand. Kaya ang market impact po nito ay kapag natupad ang senaryong ito, si Pi ay posibleng sumali sa grupo ng mga big players tulad po nina Ethereum at saka Solana. Magdudulot ito ng mas maraming whales at saka institutional investors na papasok sa project. Kaya posible pong sumabog ang kanyang presyo sa mas mataas na antas. Pero hindi po natin mapipigilan na may lumabas na mga kritiko. Kaya alamin naman po natin kung ano ang sinasabi ng mga skeptics tungkol kay Pi. Yan, syempre, hindi mawawala ang mga skeptics. Ayon sa kanila, mas realistic na manatili si Pi sa presyo na 0.30 hanggang 0.70 lamang kung walang mangyayaring major breakthroughs. Para sa kanila, wala pang sapat na dahilan para bigyan si Pi ng malaking valuation dahil hindi pa ito widely traded sa mga malalaking exchanges. Kaya ang market impact po nito ay kung ito ang senaryo, maraming small investors ang posibleng mawalan ng interest at iwanan itong si Pi. Magiging stagnant ang kanyang presyo at mahihirapan po itong makipagsabayan sa ibang top cryptos. Ayan, check po muna natin kung ano po ang kalagayan ni Pi Network ngayon. Ayan, base po dito kay CoinGecko, ang kasalukuyang presyo po ni Pi Network ngayon ay naglalaro sa 0.3464. Yan, bumaba po siya ng 4.1% nitong nakalipas na 24 oras. Yan, or last 24 hours. Ayan, 4.1%. Ayan, last 7 days ay 11.9%. Last 30 days ay 22.4%. Kaya yan nga, tuloy-tuloy yung kanyang nararanasan na
pagbagsak or downtrend. Ngayon ay bakit po nananatiling risky pero attractive itong si PAI? Ang malaking dahilan kung bakit nananatiling attractive itong si PAI ay dahil sa lakas ng kanyang community. Marami pong tao ang naniniwala sa project at patuloy na nag-aabang kung kailan ito magiging fully tradable. Ngunit dahil hindi pa ito available sa mga malalaking exchanges, mataas pa rin ang risk na dala nito. Kaya pagdating po sa market impact, ang malakas na community ay nagbibigay po ng suporta sa presyo at pumipigil na tuluyang bumagsak si PAI. Ngunit kung hindi po agad makapagsagawa ng konkretong developments ang project, posibleng mawalan ng momentum ang hype at bumagsak ang kanyang presyo. At ayan, bilang panghuli, kung titignan po natin ang lahat ng pananaw, ayan, malinaw na si PAI ay nasa isang critical na yugto or kalagayan ng kanyang paglalakbay. Ang conservative po na $20 hanggang $30 ay mas realistic kung magiging maayos ang adoption at saka regulation. Ang optimistic naman na higit $200 ay posibleng mangyari pero napakataas ng requirements para dito. Samantalang ang skeptical view na manatili po sa presyong 0.30 hanggang 0.70 ay nagsisilbing warning or babala para sa mga investors na huwag pong magpadala sa hype ng walang sapat na basihan. Kaya sa aking palagay, si PAI ay may malaking potensyal naman, pero kailangan munang ipakita ng project team or ang PAI core team ang kanilang kakayahan na maghatid ng konkretong resulta tulad po ng exchange listings at real-world utility. Kung magagawa po nila ito, si PAI ay pwedeng maging isa sa pinakamahalagang crypto sa taong 2030. Ngunit kung hindi, baka mananatili lamang itong isang malakas na pangalan na hindi natupad ang kanyang mga pangako. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.